Hindi na po ako babati, baka maubos yung oras ko eh. Kasi marami po ako babagitin. Ano po? So sa inyo po lahat, magandang hapon po sa inyo. Batay ko lang po yung nag-iisa kong asawa si Ms. Josie Baning Tallado. Ako po ay si Edgardo Egay Angeles Tallado. May isang asawa, may isang anak, at may dalawa na pong apo. Yung anak ko po ay lumuwas kahapon para may schedule po kasi pabakunahan yung dalawa kong apo, kaya po wala po siya ngayon dito, itong oras na ito. Siya Tallado po, bago po pumasok sa politika, may sarili po akong hanap buhay. Pero po ako construction firm ang office address ko po ay sa Kamaynilaan, na ito po ay masasabi natin kasama na tayo sa mga AAA, yung mga classification. Ibig sabihin po, AAA, walang limit po ang capacity ng mga kontrata ko na kukuha sa mga iba't ibang mga lalawigan. Pumasok po tayo sa politika 2004. Tayo po ay nanalo naman sa awa ng Diyos dahil hindi kilalang pamilya. Tayo po ay nanalong landslide 2004. Tumakbo tayo 2007, Governor. Tayo po ay nakaupo 45 days before election. Naglaban ko po ang binigay na suporta, boto ng mga Camarines Norte. Then tumakbo tayo 2010. Tayo po ay muli pinibigyan ng mga Camarines Norte. At ngayon po muli tayo po ay lumalapit sa inyo na muli po makabalik bilang sa pangulang termo bilang gobernador po ng Camarines Norte. Ano na po ba ang mga nagawa ni Egay Tallado sa kanyang 3 taon panunungkulan? At ano pa ba ang mga plataforma niya at gagawin pa? Meron na po tayo nagawang may kita pong 200 kilometers ng mga konkretong kalsada sa buong Camarines Norte sa ating buong lalawigan. Nung ako po hindi pa gobernador, marami pong barangay ang walang kuryente. Ngayon po, 100% po ng mga barangay may kuryente na po sa aking stasyon. Marami pong mga problema ang mga magtatanim ng palay dahil hindi po sila makaani ng 3 beses sa taon dahil ang problema po ay patuloy. Naibigay po natin yung mga problema, yung solusyon. Andiyan po ang 91,000 payment card na binibigay po natin sa buong Camarines Norte po. Na nung araw po, ilan lang ang nabibigyan po ng mga payment cards. Andiyan po ang pagpapaayos natin, pagpapaganda natin ng hospital, na 3 hospital po na pag-aari po ng Kapatolyo, Kapalonga, Labo, at ang Tabong sa Daet. Ano po? Mayroon mamalaki po natin ang ating provincial hospital ngayon. Na sabihin natin, ang provincial hospital po ay maaaring isa na ito o kasama sa mga pinakamagandang hospital sa buong Pilipinas. Hindi lang po sa labas, pati sa loob, makikita niyo po. At ang mga pag-ugali po ng mga empleyado, na-address na po natin yung mga problema, yung sa mga ugali, masusungit. At andyan po, mga bago ang mga gabitan at sunod-sunod po ang pagdating ng mga bago natin mga gabitan. December 22, 2012, naglabas po ako ng kautusan. Ano pong kautusan na yan? Buwan po nung araw na yun, ang lahat po ng mga pasyente na pupunta o papagamot sa Labo, Kapalonga, Provincial Hospital ay wala na pong babayaran. Yun po ang ginawa natin sa mga hospital natin. Andiyan po ang Gaspas Boulevard. Pinaganda po natin. Hindi na po pinaganda ngayon. Meron po tayong pinakonstruct na 4 na Korea Boulevard ngayon. Dinuduktong po natin ang 4 na bayan. Mercedes, Daita, Lisay, Pinsos. Yan po ay 3 bayan po, 3 section sabay-sabay, pinoconstruct po. O ginagawa po yung kalsada para po matapos na yung proyekto na yan. Meron din po tayong mga livelihoods. Andiyan po ang mga dispersal na may more than almost 300 na po na baka at kalabaw ang atin na pamigay para suportahan yung mga magsasaka po natin. Andiyan po yung mga binibigay po natin mga grants sa mga farmers. Yung mga pautang na walang interest. Andiyan din po yung tuloy-tuloy na bigay ng mga subsidy. Yan po, nabibigay po tayo ng mga fertilizer, palay seeds, vegetable seeds, at corn seeds. Scholarship po. Alam niyo po, nung hindi pa po ako gobernador, iilan lang po, bilang lamang po scholar ng Kapitolyo. May kita pong borores na natin 200. Kayo po, may kita pong 1,000 ang scholar ng Kapitolyo. Dahil ngayon po pasukan, may additional 1,000 lang po tayo scholar pag-aaralin dito po sa ating malalawigan. Andiyan din po ang pondo na malaki para sa mga out of school youth. Yung kung ang gusto po ng anak nyo ay 6 na buwan na kurso, 4 na buwan ng kurso, meron po tayong malaking pondo. Ang in-open po natin dyan, yung mga in-demand sa abroad. Tayo rin po ay naging award rin po tayo. Ano po? Tayo po ay nabigyan ng award yung pong Seal of Good Housekeeping.
Ako po ang gobernador na kauna-unahan sa Bicol Region na nabigyan po ng award ni Secretary Robredo nung siya po ay nabubuhay pa. Tayo rin po ay nabigyan po ng Pamana Award. Pamana Gawad Lahi Award. Yan po ay programa po yan ng DILG po yan. At tayo rin po, nabigyan po tayo ng award ng Department of Finance dahil po sa i-PCC ng collection po ng mga taxes natin. From 2010 po hanggang ngayon po, last year po, 2012, tayo po ay nakalikot po ng taxes ng 38 million. Ito po yung galing po sa mga quarry permit at sa mga mining permit. Ngayon po, tayo po ay bumabalik muli bilang gobernador ng ating, bilang ama ng ating lalawigan. Ano po ba ang dapat gawin natin? Ano ba mas maganda pang gawin para tayo po ay makatulong sa ating lalawigan o sa ating bayan? Maglalagay po tayo ng Bagsakan Center diyan po sa Mati, Sitio Mati, Barangay Santo Domingo, bayan po ng Binsos. Sa akin po pangalawang termino, sa July 1st po, ito po ay umpisahan na po natin ang pagko-construct. Then, ano po ba Bagsakan Center? Yan po ay support natin sa mga farmers para yung mga tinatin ng mga produkto o mga gulay, meron po silang sure na pagdadala. At yung mga livestock po din, mga kalabaw, baka, peret, baboy, pwede po din yan dalhin doon para bilhin ng mga negosyante na dinadala po yan outside Camarines Norte. Andiyan po ang farm school. Ano po ba ang farm school? Maglalagay po tayo ng farm school dyan para turuan sa mga bagong teknolohiya yung mga farmers natin. At bibili po tayo ng mga farm machinery para turuan yung mga farmers natin, mga farmers natin, mga babayan. Sa tourism po, dito na po ako focus sa aking pangalang terminal. Nakikita niyo po ang kagandahan ng Bagaspas natin. Sinasabi ko nga po, ginagawa na natin ang 4 na bayan na pinagdudukong-dukong natin. Pag natapos po yan, marami po dyan magtatayuan ng hotel at restaurant. Alam niyo po, yung bakanting lote po dyan na ang pangitingnan, parang siya eyesore, may mga willing po mag-BOT para maglagay po ng mga first class mga amenities o mga magandang mga hotel, mga first class amenities like convention center, swimming pool. Yan po ay, sa aking pangalawang termino, yan po ay mangyayari dahil nga po, sabi ko nga, meron po mga interesado ng mga negosyante na sila po ay mag-BOT. Alam niyo po, ang kulang lang sa atin ay ang mga facilities. Maraming gusto pumunta mga turista sa atin, mga foreigner o mga sa ibang probinsya. Ang problema lang po talaga, kulang ang ating mga facilities. Tingin ko naman po, pag natapos natin ito, wala nang dahilan para hindi magkaroon po ng aeroplano ang ating lalawigan. Dahil mismo mga airlines ng kanina po ang lalapit sa atin para sila po ay mag-offer ng mga biyahe dito sa ating lalawigan. So, ano bang advocacy po na Italiano? Tuloy-tuloy po ang paglaban sa illegal drugs. Alam niyo po, ang Camarines Norte po ang #1 sa apprehension po o sa dami ng volume na nakukuha po sa yung mga drugs na nakukuha sa mga drug pusher. Paglaban po natin sa illegal lagi. Nung ako po ay umupong gobernador, kaliwat kanan po, mayroon po tayo na-confiscate ng mga kahoy. Dahil nga po, kaliwat kanan ng mga nag-illegal lagi. Sawa po ng Diyos naman, tumigil na po yung mga nag-illegal lagi. At nga po, nung ako'y umupo, pumunta pa rito si Secretary Robredo para bisitahin, tingnan yung mga confiscated ng mga logs natin. Pangatlo po, paglaban po natin sa illegal fishing, tuloy-tuloy po yan. Yun ang mga advocacy po natin na sa akin po, na negotiable po sa akin yan. So yan po ang ating mga nagawa, ating pa mga gagawin. So mahal ko mga kababayan, salamat po una sa mga sa PPCRP, sa bigyan tayo ng oras at tayo po ay makapagsalita o may paliwanag at ang mga programa at ating mga nagawa pa. So, hindi ko na po tatapos yung 12 minutes ko po. So, salamat po. Salamat sa inyo lahat.